Santa Rosa. Maglalagay ako ng 7-Eleven sa highway kahit ayaw kong maging kapitalista. Bibili ako ng kotse kasi sabi mo bawal ang magmotor. Pero ang totoo, di bali na ako. Ikaw lang naman, ikaw lang iniisip ko. Kasi gusto kong ibigay ang buhay na gusto mo. At gusto kong ibigay ang buhay na gusto mo. At gagawin kong kahit ano. Gusto kong ibigay ang buhay na gusto mo. At balang araw maidadala kita sa Shibuya o sa may cafe na may kapibara. At pwede tayong mag-retire sa Vancouver sa may Canada. Pero ang totoo, di bali na ako. Ikaw lang naman. Could you be the rain that's falling on me? Into my life where you sway, would you stay? I give myself to you, there's nothing I can't do. Counting on you every day, my deserts rain. La-di-da, la-di-da, my mind goes numb, numb, numb. La-di-da, la-di-da, when my heart beats numb, numb, numb. La-di-da, la-di-da, my mind goes numb, numb, numb. La-di-da, la-di-da, when my heart goes numb, numb, numb. Want you to be the light that shines in the dark. I can feel in my heart, Oh, my love goes deep like the ocean. Put my body in motion, I give myself to you. There's nothing I can't do. Counting on you every day. All right, good evening, accounting peoples and elite. So let's start at 7:15 just to give way to those people who wants to join us. For those who's watching, I will post the link because sobrang interesting yung topic natin sa mga napapagod na ata sa buhay. Parang ito ang ating swak na swak. Sino dyan ang pagod na? Sige nga, while waiting, we can have an interactive Zoom. And dun sa mga who's watching, sino ba dyan yung pagod na at kailangan ng pahinga? Yan. And then while waiting also, pwede nyo i-type kung taga saan kayo. Sige, Sir Eric, you can test the presentation and video. Meron na po kayong to share. Yan. Okay, so for those who's watching sa live and for those nasa Zoom, please type in your location and saan ba kayo napapagod? Ang dami nag-comment na gusto nila yung topic for tonight. Ako din excited. Parang second quarter pa lang parang napapagod na pa tayo. Sige nga, let's type. Ayan. Pa-type kung saan kayo while waiting 7:15 start tayo. While waiting, we have 10 minutes more. Type your location and ano yung expectation nyo sa webinar. And then we will have a question and answer later. And again, another exciting
Speaker and topic for tonight coming from the top 100 Filipinos on LinkedIn. My fellow colleague and mentees from Dubai. Sige, sino yung napapagod na ngayon pa lang? Patay pagod na yan. Tingnan natin. Pagod at rat race. Ayan, parang magandang topic yan mamaya. Gusto ko yung rat race. Sige, location at taga saan ka? Saan ka napapagod? Pagod at pressured. Yeah. We want to see yung ano nyo, thoughts nyo. Pagod na, mapagod. Parang gusto ko. Pagod na mapagod. Okay, tingnan natin sa live muna natin kung sino yung nanonood. Pagod na magmukhang pagod. Pwede ba yun? Mhm. Ayan. So, ang ganda ng nasa screen. May nakaturo. Ayan. Tinuturo niya ikaw. Pagod ka na ba? Yeah. Pagod na maghabol ng pera. Pagod na maging mahirap. Ayan. Mahirap maging mahirap. Di ba may kasabihan na ganun? Sige, pa-type in yung expectation nyo for tonight. And then yung mga tanong nyo later, sagutin natin. Interesting topic. Ayan. So, sa mga nanonood, Donalyn, ayan. Please join us. Marami pang pumapasok eh. Ayan, pumapasok yung mga pagod na. Nakikita ko na yung mga name nila. Yan yung mga pagod. Ayan. Yan, parang hindi gumagana yung mga video. Can you check kung from your end kung gumagana yung video? Naka-freeze po kanina. Ay, yung may babae po ba? Oo, oo. Hindi ko lang Naka-freeze alam. lang siya. Yung sa'yo kaya, kasi parang may problema yung Zoom. Sa Yung akin po, yung slide. Gusto niyo po i-send ko yung slide? Ito po yung sa slide. check ko kung napi-play mo ba yung ano, kung napi-play mo ba yan, yung video na Ah, yan. Sa akin kasi, sa'yo may ano yun, may arrow to play. Sa akin wala, biglang nawala. Coach, yan ito. po sa gitna. Sige, try po Ayan, natin. yes, napi-play ba? Napi-play yung sa'yo eh, hopefully. Mm. Ayan, Sa akin napi-play. oo, sa'yo na lang para wala tayong La- problema sa akin. later po or ngayon na? Pwede na ngayon. O later na po, no? Ay, hindi, later kasi kasama siya sa presentation. Okay. So, Sa akin na lang basically, po. ikaw na, oo. Tapos ako na lang yung, I'll try to show naman yung Mentimeter. Alright, apa. Medyo may problema lang. Thank you. It's okay. Nakaproblema ako Sige. sa ano. Ayan. So, sige, while waiting for those na kapapasok lang, pa-type in po kung taga saan sila and saan po sila napapagod. Sa palagay niyo po ba right after this webinar, matatanggal ang inyong pagod? Nakita niyo po ba yung topic? O basta lang kayo pumasok, hindi niyo na alam kung anong Zoom ang pinasukan niyo. Sure ba tayo dyan? Ayan. Nakikita ko sila din Adele, si Israel, si Sir Rafi, si Jocelyn, yung ating mga fellow Miss Annalyn Quaresma. Sige, please open also your camera. Gusto nyo mag-picture taking tayo maaga yan. Lalabas na sila. Pag picture taking yan. Hi, Annalisa. We miss Michael, Jay, Lilibet. Who else? Carla, Jeneline. Sige pa, open naman ang camera. Si B. Sino yung feeling May pa lang? Pagod na pagod na. Ang haba pa ng 2024, di ba? Nag-overthink lang ba tayo? Ako lang ba ang pagod na? Sobrang init, coach. Nakakapagod. Oo nga Ayun. eh. Ikaw, coach, Ayun. pagod ka na maging maganda. Oo nga eh. Pagod na ba ako maging fresh sarot? Sir Eric, ikaw, kamusta? Taga saan nga pala si Sir Eric, sir, while waiting tayo sa Taga, minutes? taga BGC ako.
Oh, Yan, andyan ako McKinley bukas. Hill. Alam niyo ba yung McKinley Hill sa may yung Venice Grand Canal Mall, doon lang ako. Andyan ako bukas, sir. Mga Ayun. ganyang oras, ganyan location. Parang naramdaman mong hahanapin kita Ayun. bukas ng hapon. McKinley Hill Village, oh. Sa mga nasa around BGC lang. Ayan. Oo, yes. Sa may lang ako. Venice Grand Canal Mall. Ayan. Kung nagpunta na kayo doon. Ayan, ang ganda pa Kapit-bahay naman lang namin doon. yun. Yes. So, ayan, 50 and counting. Ang ganda ng topic, no? Pag dati ako saan ba ako napapagod? Madami. Tita Maya is here. Din Adele, shout out sa ating mga admin and coaches. And again, super exciting kasi one of the top 100 ito. And si Sir Eric, makikita niyo yung profile mamaya. Pero pwede ko na rin i-post din yung profile niya sa LinkedIn para you can Oh, check. huwag kayong Yan. maniwala dyan sa LinkedIn. Ako, sir, binabouch ko pa naman yan. The Okay. next top 100. Ayun. Yan. Ayan. Baka sobrang ganda ng ano dyan. Looking forward tayo ulit magkita-kita soon. Ayan, si Chris, si Baby Lloyd, Kashmir, Mary Panero, Miss Ana Noblesa. Sige, pa-type in. 3 more minutes and we could start. And then, pa-share naman tong mga links sa tingin yung may pagod na sa buhay. Doesn't matter kung freelancer siya, kung tingin nyo yung asawa nyo napapagod na sa inyo. Sige, ispa-join nyo na din sila. Baka biglang agawan kayo ng ng access. Nahihiwagaan din ako sa topic. Parang nung pinapili kami ng topic. Actually, may isa pang session si Sir Eric sa atin. Gusto raw niya 2. Gusto niyo ba yon? Yun o, galing. Thank you. Oo, 2 yung topic pero ano na natin. Magpapamiss kami ng konti pero babalik si Sir Eric for us. For sure. For sure yan. Ayan. O, di ba? So, pwede na kayo magbukas ng camera just to say thank you na agad. Okay, Picture 2 more taking na minutes. kagad tayo. Oo, habang fresh tayo, parang gusto ko Abang magpa-picture na. fresh. Oo, O, kasi abang mamaya, fresh. mas mapapagod kayo eh. So, ngayon fresh pa tayo, di pa tayo pagod. Sige, mag-picture taking na tayo. Sa mga nanonood, Miss Maan Mateo, you can join us. Donalyn, pwede kayong pumasok. Bukas po yung gate, pasok lang. Ayan. O sige, picture take. Saan ba ako? Saan ako nakatingin? Dito ako. Sige, ako na po dito sa aking camera. Okay. O, ayan. Okay, we have three, slides. So, 1, 2, 3. Teka, may pumapasok. Baka gustong humaba. 1, 2, 3. Second slide. Smile lang kayo dyan. Say aircon. Yan. 1, 2, 3. Say halo-halo. 1, 2, 3. Ayan, yung nagpapalamig ng buhay natin ngayon. Okay, so 1 minute and we could start. Ang dami pang pumapasok. Naramdaman nila yung topic. Talaga namang gustong-gusto nilang pumasok. Yan. Okay, so again, lahat ng questions nyo related sa topic, related kung saan man later, sa freelancing, business or whatever sharing natin, pwede nating discuss tonight. Samantalahin natin para May malakas yung puwersa natin. Mayo na. Yan. Okay, so 7:15, time check. Let's start. So let's bow our head and put ourselves in the presence of the Lord. Lord, thank you for this Thursday evening. Another learnings and sharing of expertise and experience from Mr. Eric. And again, as we always pray, please, the community with our vision and mission to teach, to have a continuous learning and community support from one another. And again, bless the speaker, the life of the speaker, and also thank you so much for the talent and wisdom you have given to me for leading the community. And again, for those people who's experiencing struggle right now, whatever it is, po Lord, please touch their hearts. And again, we hope after this webinar,
makatulong kami for them, mawala ang kanilang pagod, kung ano man po yun. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, how many na tayo? 55 and counting. Okay, so let's start. So again, just to give you manage your expectation. Is naka-live naman tayo, tsaka recorded tayo. Just to manage your expectation, this is a sharing of presentation and of course question and answer after the webinar. And just a brief background lang. So I met Mr. Eric because he's also 2023 top 100 Filipinos on LinkedIn. So siguro bibigyan ko siya ng chance mamaya to share his experience. Ano yung na-feeling niya nung na-nominate siya or nakasama siya. And ano yung gusto ko kasing na-interview ko si Miss Mariel. Ano yung learning experience natin, sir, nung nagkita-kita tayo ng first mentorship from the January 27, from March 22, and ano yung nilook forward natin for the upcoming months. Okay, so without further ado, take it away, Mr. Eric. All right. Thank you so much and good evening, everyone. Maraming salamat sa pag-anya niyo sa akin ngayon sa gabing ito. And definitely, I look forward to sharing more experience, having more conversations with you para sa kapakanan nating lahat. Kasi alam ko naman tayong lahat ay nagiging halili ng lipunan at saka ekonomiya ng Pilipinas. No? Lalo-lalo ng ating mga accountants. Ang daming ngayon mga nangangailangan ng accountants, hindi lang within the Philippines, but of course globally. And I'm happy that Coach Yanyan actually initiated this community kasi kailangan talaga natin na magtulong-tulungan at mag-build ng community. So tinanong ni Coach Yan, ano to yung feeling ko nung nag-meet kami noong January, even the succeeding meetings. Ako talaga napupuno lang yung puso kasi hindi naman talaga namin, or ako personally, hindi naman kami nag-aspire to be part of the top 100 Filipinos on LinkedIn. I just so happened that we built certain communities and we established certain followings kasi gusto lang din naman namin makatulong, gusto lang din naman namin makapagbigay ng empowerment, knowledge, capability sa mga Filipino kagaya natin, no? So I am seeing the top 100 Filipinos on LinkedIn to be just one of the communities that could help further create more communities to uplift the Filipino society. So yun naman yun naman ang pakay ko at hangarin ko rin bilang isang top Filipino on LinkedIn. So having said that, isa pa sa mga advocacies ko, no? So hindi siguro nabanggit ni Coach yan na ako ay isang HR practitioner. Kung nakita nyo sa aking LinkedIn profile, bilang isang HR practitioner, mahalaga sa akin na yung mga human resource natin, yung mga talent natin, di ba, ay pinapangalagaan. At ayoko kasi na yung natin, yung perspektibo natin ay maiksi lang kasi 'di ba, marathon to, mahabaan yung laban. Hindi yung hindi round 1 lang, 'di ba? Round 50 pa to, round 100. Kaya tuwing babagsak, bangon ulit tapos laban ulit to. So, paano tayo makakalaban at paano tayo makakaroon ng round 50 or round 100 kung hindi natin pinapangalagaan ang sarili natin? 'Di ba? Kaya mahalaga, sabi ko, bagay na bagay ito, especially ngayon yung init ng araw, nakakatanggal ng lakas, nakakatanggal ng enerhiya, no? At parang mas madali kang mawalan ng sigla, mas madali kang mawalan ng atensyon dahil nga sa sobrang init, no? So with that, siguro just to start our conversation, gusto ko lang sanang maghingi ng input sa inyo. I will be sharing a Mentimeter survey, no? So ayan. So hopefully makikita ninyo. So I'm trying to share, no? I'm having some difficulty kasi kanina eh. So I don't know whether you're able to make it na, no? So are you seeing Are you seeing the slide that has www.menti.com? Yes po. Yes, tama ba? Okay. Good, no? So thumbs up sign lang para dun sa nakakita. Gamitin na natin ang ating mahiwagang cellphone. Scanan natin yung QR code dyan. Okay? Or kung naghihirapan kayong mag-scan ng QR code, punta lang kayo sa www.menti.com. Tapos encode niyo yung code, no? 66912599. Yan. So bibigyan ko kayo ng a few minutes for you to go over. I'm sure naman lahat tayo dito ay merong smartphone, So
Hopefully, gumagana din ng mabuti ang inyong mga Wi-Fi. Tapos, pupuntahan natin ang survey. Okay? O, may nagtaas na si Miss Mylodina Flores. Nag-raise ka ng hand. Anong concern po natin, Ma'am Mylodina? Okay na, sir. Nakapasok na ako. Very good. O, sino pang nagkakaroon ng problema dito? Just advise me. All good na? All goods na tayo? Okay. So kung wala na tayong problema, maybe I could already start, no? Okay. So ito yung una nating pupuntahan. Nasa na kaya kayo dito? Ayan. So nakikita nyo ba? Ay nako, sumasagot na pala. Wala palang kaproblema. Dali-dali pala nito no? So ang una nating katanungan. Okay. Kung nakikita nyo sa screen, no? Nakikita nyo na ba yung mga responses niyo? Meron tayong so far, konti pa to, no? Meron tayong 55 yata ngayon. So, please participate. Nakikita nyo yung QR code dyan. Please participate further. Ayan. I'm giving you a few more seconds just for you to answer our question. The first question is, how many hours of sleep do you usually have? Ayan. So magkakaalamanan tayo dito. Sino ba yung talagang nakakapag-beauty rest? Sino naman yung parang kapos na kapos? Sino yung hindi masyadong recharge? No? Nakakaingit talaga yung ano. May dalawang sumagot na 8 to 10 hours. Sana all. Grabe yun. Gusto Oo, ko nga sabi, gusto ko nga mag-comment sa dalawang yun, no? Sana, baka Sana baby, all baka talaga. baby pa yan. 8 hours ang kailangan para lumaki siya. Mga 8 to 10 hours ang Yun. tulog. Yun naman, okay. No, di ba? So, ako, parang hagdanan to, tapos biglang bagsak dun sa 8 to 10, no? Pataas ng pataas. So far, ang pinakamadami Sige. sa atin yung 6, 8 Sana all 6 to 8. hours. Sana nga, sana all. Kahit, Sana lalo all naman 6 yung to 8. 8 to 10, no? Parang 8 to 10, parang mga ano, no? Wala pa. Parang Mga babies yun. Parang babies, gusto no? ko Parang babies 8, up yan. to 8 years old, mga ganyan, di ba? Ay, Wala pang naglalaban care yung dalawa. masyado. Ay, 5 to bumabawi 6. na yung 5 to 6, no? 5 to 6. Ilan na tayo? Ano ba 22. talaga Oh, totoo? 22 plus 6 plus 2. Konti pa. We have 20 Meron more, pa. ano. Oo, meron pa tayo. So dapat all of us will be participating kahit 90%. So we have a good view of good perspective of where this population or the attendees are landing. So ayun, nako, naging 5 to 6 na talaga. 3 to 5, Ah, 5 to 6, yung 6 to 10, yung 6 to 8 medyo baba. Hindi na nadagdagan yan, coach, yan yung 8 to 10. Hindi na siya nadagdagan. oo, baka may estudyante tayo dito. Medyo, Dalawa medyo, lang sila. medyo hindi mas sabi ko, hindi yata talaga 8 to 10. Nagkamali. Baka unang pindot lang yun. Unang pindot. Guys, So, ano kayo, participate. Ito yung QR code, oy, nasa left side. ayan, nasa QR. Tapos, kung hindi kayo sa QR code, punta na lang kayo sa menti.com. Yan, nakikita nyo sa taas, Tapos, 6691-2599. Ayan. Okay? Sige. So, last 5 seconds, 5, 4, 3, 2, and 1. Ako, tama ba to? Para doon sa mga nagsagot na 6 na katao, coach yan. Sino naman kaya ito? Yung mga walang tulugan. Ayan. Yung mga walang tulugan Parang dyan. anemic yan. Mga anemic to. Oo. Ang tanong ko dyan, kung meron tanong tayo sa para kanino ka gumigising, ito naman, para kanino ka natutulog. Ayan, no? So, para sa 6 na nag-respond dyan, ako, may mga tanong ko sa inyo, no? Pero majority yan ng population ng ating community na nag-participate ngayon ay 5 to 6. No? 5 to 6 hours. Medyo pwede na rin kasi syempre depende naman yan how you balance yourself, how you balance your life, yung 5 to 6 mo. Pero kung tatanungin natin yung mga eksperto, parang medyo kapos ang 5 to 6, no? Pero then again, sabi natin, depende yan sa katawan ninyo, depende yan sa disposition ninyo, depende yan sa circadian rhythm, no? So, 5 to 6 ang sabi natin for the 15 members of this community. Para sa sumunod naman, ang pinakamadami, 6 to 8. Yan daw yung sweet spot More or less, para sa mga adults, no? Kagaya natin. I'm sure lahat naman tayo
adults, maliban na lang dun sa dalawang baby talaga na 8 to 10 hours yung sleeping habit nila. So sana all talaga. Pero I'm seeing na ano no, I was afraid na baka sobrang dami yung 3 to 5. No, mukhang hindi naman. Tapos medyo yung 5 to 6 parang pwede-pwede pa. Pwede-pwede pa. So hindi tayo nagko-cause ng so much alarm. Maliban lang dun sa 7 na sumagot ng 3 to 5, tapos meron talagang dalawa na 8 to 10. Okay. So medyo maganda-ganda na rin yung profile, of course, parang very nagsa-simulate na siya almost ng bell curve, which is not necessarily bad. Okay, Tara. let's go to the next question. Meron bang question? May question kayo? Okay, kung wala, let's go to the next. Ayan. Ano ba yung question dito? Parang di nag-appear ah. Naghang kaya. Oh, ito na yung kinakatakutan ko. Yan, medyo pag yung Zoom gumagamit ako, nagkakaroon ng problema. Baka I need to reinstall yung Zoom. Okay. Hold on. Baka kailangan kong hindi Refresh. Baka po Oo, refresh. nire-refresh ko din eh. Or baka kailangan hindi ako hindi ko i-full screen. Try natin pag hindi full screen gumagana siya. Sige, wait lang po. Pag live talaga, ganito talaga yung nangyayari sa atin. Normal po yan live via satellite po kasi tayo. Via satellite, tapos problemado pa yung ating ayan. Sana naman kahit paano gumana. So, natandaan nyo pa yung susunod na question naman, ilan naman yung leaves na take ninyo, no? So, hopefully mag-appearing sa akin. Pero kung hindi, ako, sana matry ko. Interesting din yung leave. Sino kaya may mga leave Oo, dito? interesting. Mostly po kasi dito mga yan. freelancer eh. So, I'm Oo. wondering kung may leave ba talaga sila. Actually, hindi naman leave ang pagkakasabi ko. Sabi ko time off. Kasi pwede ka naman Time off. talagang pwede kang mag-time off yan, di ba? Kahit hindi naman leave, no? Pero kasi iba-block off mo lang yan. Sabi mo, talagang magbuburakay ako ngayon. O kaya, aalis kaming pamilya. Yung mga ganyan-ganyan. Pero I'm sure, medyo sinisingit-singit nyo pa rin yung trabaho kahit paano, no? Pero gusto ko lang malaman, nasa perspektibo ninyo, ano yung mga panahon na kinonsider nyo na talagang panahon ng pahinga? Ayun. So hindi ko alam kung nasagutan niya, no? Dire-diretso lang naman yun, di ba? 3 questions per one slide lang. So, ayan. So, ako yan. Baka kailangan lang natin muna, balikan natin siya siguro pag nag-refresh. Siguro Yeah. you can share muna yung slide natin so I can talk through it. Yan. I'll stop sharing muna. Ayan, nag-stop sharing ako. Tapos yan, if you could actually share yung deck na lang natin. Ayan. Sige, doon tayo sa pinaka-umpisa muna. Ayan, so yes, this is our topic for today, no? Unfortunately, medyo naantala yung ating yung initial survey natin, but this is something that is very close to my heart, community of accountants, no? And I call this the power of rest, no? Actually, inabaan natin yan the power of rest and the force of sleep, no? It's understanding the importance of rest in pursuing not just professional but also personal success. Okay, so next slide yan. Yan. So, why are we talking about rest and sleep, no? Siguro yung iba sa inyo nag-iisip, medyo napapanahon din kasi sa panahon natin ngayon na sabi nga, di ba, may nabanggit kanina, coach yan, sabi daw, rat race, di ba? May mga ganong konsepto, may mga konsepto na talagang corporate suicide, mga ganyan, di ba? Rest is a part of the universal design. Ano bang ibig sabihin niyan na pagiging part ng universal design? Ang unang-una, bakit siya part of universal design? Kasi part siya of the normal cycle of life. Parte siya talaga ng buong buhay.
no? May parte na gising ka, may parte na tulog ka, may parting may araw, may parting may buwan, may parte ng liwanag, may parte ng kadiliman. So, having said that, talagang ang buhay ay cycle. Kaya ang gusto kong sabihin sa atin dito na dahil ginawa nga ng Diyos na may liwanag at may dilim, ang katawan natin ay accordingly sumusunod sa ganung siklo, no? So mahirap kasing labanan yung normal cycle of life, kumbaga, no? So I hope that we have that kind of understanding, no? Yung pangalawang punto dito, kahit saan ka man pumunta, parte siya ng nature. Tama ba? So sabi nga natin, di ba? Cycle ng buwan, cycle ng araw. Tapos meron tayong ebb tide, meron ding high tide, di ba? May low tide, may high tide. Lahat 'yan may proseso, may times of activeness, may times of rest as well, no? So sa kahit saang parte ka tayo tumingin, hindi buo ang isang siklo pag walang parte ng pahinga o paghinto. Nilagay ko din dito yung musika. Sino ba yung nag-aano dito? Sino ba yung nagigitara? Sino nakakabasa ng nota? Mag-raise lang kayo ng hand. Ayan. So, sino man na marunong sa inyo. Tapos type nyo kung ano yung instrumentong alam ninyong i-play o patugtugin. Ano ba yung mga ano nyo? Sino bang nag-ano dito? Musikero dito? Ayan, guitar. O, bandorya. Okay, very good. Sino sa inyo yung nakakabasa ng mga nota? Doon ba sa ano, pag nagbabasa ba kayo ng mga nota, lahat ba yun nota? Keyboards and guitar, very good. Sabi ni Glenn Joy Fernandez. Si Ana, bandurria daw. And then si Maria Eileen, guitar. Ayan. Same kay Heights. Ayun, walang alam sa instrumento pero kumakanta minsan. Ayun, tama naman. Ang voice mo, ang instrument mo. Very good, no? Para dun sa mga nakakabasa ng nota. 'Di ba, dun sa binabasa nating musical notes, lahat ba siya nota o may mga pahinga din? 'Di ba? May mga pahinga din. Kasi importante sa musika na merong pause, 'di ba? Na merong hinto. Kumbaga, sabi is kay Maria Victoria naman, tama, may pahinga din, may rest po, tama, sabi ni Ana Nobleza. So, kay Maria Victoria yung kumakanta, mamaya papasampulan mo kami ha, Maria Victoria Limaco. Sabi niya kasi kumakanta daw siya. Di ba, Maria Victoria naman, kahit naman sa boses, dapat may pause para hugot ng hinga. Kasi, syempre, wala ka na ibubuga pag hindi ka magre-rest. Tama ba? Yan, may rest notes and symbols. Sabi nga ni Ray Moya. Tama yan, Ray, no? So, papatunay na, isa tong pagpapatotoo at patunay na definitely meron tayong notes parts, which is yung buhay, tapos meron ding parte ng rest, no? Na pausa, kumbaga. So nakikita natin yan sa nature. Nakikita natin yan sa ating sarili. Kasi kahit naman anong gawin natin, di ba? Kahit sabihin natin na tayo ay gigising ng 24 hours or 48 hours, hahabulin at hahabulin ka ng katawan mo. Matutulog at matutulog ka rin. Di ba? So talagang parte siya. Kahit naman sa Biblia, anong ba sabi ng ano? Anong sabi sa Biblia? 'Di ba ang Diyos ay gumawa sa loob ng ilang araw? Type nyo nga kung naalala nyo pa. Simpleng question lang yan, no? 6 days, tama. At, tama, 6 days, 6 days. Nagtrabaho siya, nilikha niya ang mundo, ang universo, no? Pero, sa ikapitong araw, ayun, rest on the seventh day, di ba? Kung ang Diyos ay marunong magpahinga, bakit naman tayong kanyang nilalang lamang ay ano 'di ba? Sisirain o babaliin yung sistema o ang totoong siklo ng buhay. Sabbath day, tama 'yan, totoo 'yan. Okay? So, naiintindihan natin, no? Nasa nature 'to at nasa paggawa din kung ating ano no ng ating lumikha kung siya ang pagbabasihan natin, siya mismo ay nag-rest. At saka, hindi lang 'yun, 'di ba? Naalala niyo ba yung Ten Commandments?
Tama ba? Di ba may patungkol din doon sa araw ng pamamahinga? Ayan. Okay, so meron din ganung ano no, meron din ganung reference tungkol doon. So, having said that, actually si Jesus Christ nga medyo na-intriga din, di ba? Dahil nga medyo legalistic din yung approach ng mga rabbis before, di ba? Na kasi si Jesus Christ, regardless whether it's Sabbath or not, talagang nagsisave siya at nagpapagaling siya, di ba? Kahit Sabbath day, kaya medyo ano no, but having said that, in-order niya pa rin yun na talagang kailangan din may rest ang mga tao. So having said that, no, let's move on to the next slide. Ang sabi naman dito sa next slide, if you can look at the slides in front of you, according to Dr. Dalton Smith ng Think Organization, madaming types of rest. Ano-ano ba yung types of rest? Siguro dun sa number 1 tsaka number 2, medyo ano tayo, di ba? Medyo familiar na tayo. Yung physical rest, no? Yung sleeping, resting, not being active. Tapos sa mental rest din naman, medyo ano tayo, medyo familiar na tayo dyan, no? I-rest lang natin yung mind natin, walang masyadong stimuli para tayo ay makapag-focus ng mabuti. So having said that, meron pa tayong 3rd, 4th, 5th, 6th, and even 7th. Meron tayong mga rest na kinoconsider para din mas maging maayos ang ating buhay. Anong tawag naman dun sa sensory rest? Ay ba pag sa gabi, nakakatulog kayo o naglalagay din ba kayo ng eye patch ng mga ear muffs as well? Kasi yung iba, 'di ba, kahit nakahiga tayo, minsan may lilipad na eroplano, 'di ba? Then sometimes yung mga ano natin, mga kwarto natin hindi masyadong sarado, so may mga sumisilip-silip na ilaw. Correct? So, yung iba sa atin kailangan talaga ng full rest para talagang matawag natin na rest, no? Kasi minsan kahit tayo natutulog, yung ating mismo environment not as conducive. So kailangan talaga natin not only ng physical, mental, even yung sensory rest. Ayan. Tapos meron din tayong tinatawag na creative rest. Um, medyo hindi yata patungkol sa trabaho natin kasi tayo sa mga accountants, di ba? Madali lang tayong magtrabaho. It's easy for us kasi 1 plus 1 is 2. Pag sa mga ano naman, sa mga writers, ayan, medyo minsan nakakakaroon sila ng writer's block, di ba? So mas maganda na they make it a point na talagang mag-rest din sila para mas maging creative sila. Kaya yan ang tinatawag na creative rest. Ayan. Minsan naman, I'm sure, no? Minsan, physically nakaka-rest ka, tapos may mga times na yung mind mo na rest mo rin kasi nag-meditate ka o whatever na ginagawa mo, nag-introspect ka. Pero madami ka namang emotional na dalahin. Minsan yung partner mo medyo nag-unburden sa'yo, tapos may mga concern ka sabay, yung anak mo, yung parents mo, o yung mga umutang sa'yo, hindi pa nagbabayad, meron kang mga emotional baggages, no? Kailangan din magkaroon ka ng rest from those. Diba? So kahit naman may time ka na matulog, minsan hindi ka nakakatulog because of the emotional burden. Ayan. So yan din yung type na rest. So sana magkaroon din kayo ng mga emotional rest. Ayan. Yung iba sa inyo na very extroverted, baka hindi nyo to kailangan, pero dun sa mga introverts na kagaya ko at kagaya ng iba sa inyo, kailangan nila na magkaroon din ng social rest. No? Ibig sabihin, hindi sila masyado makipagtawa dito sa tao, makikipaghalong-pilo, ayan. So may mga kailangan nating irespeto yung mga ganyan kasi hindi naman tayo lahat ay extroverted. Yung iba sa atin nauupos pag nag-join sa mga birthday party, Christmas gathering, yan. Tapos meron din tayong tinatawag na spiritual rest, di ba? So yung iba sa atin, di ba, kahit hindi physically rested, tapos kahit may mga emotional anguish, pero kung ang loob mo ay nakapalagay sa Diyos, parang kahit paano naiibsan yung pagod. Iba din yung rest na nabibigay ng spiritual rest na matatagpuan lamang natin kapag tayo ay may malaki at matatag na relasyon sa ating lumikha, no? So, hindi ko alam kung ano yung faith ninyo, pero definitely nakakatulong na mag-anchor ng sarili natin sa bagay o tao o nilalang na higit pa sa atin, na siyang may kapangyarihan na pinag-aangklahan natin
buo nating pagkatao at buo nating kinabukasan. Ayan. Kung kayo man ay hindi Kristiyano, siguro may mga similarities tayo na pwedeng gawin. Kasi yun din ang sa aming pamilya. Naniniwala kami na yung spiritual rest, very important. And we can only get that from the rest from the Lord. Ayan. Okay, so next slide. Ang problema dito, yung buong sosyedad natin, iba yung pinipuwersa sa atin tama ba? Dito kasi sabi dito, no, especially yung first bullet, sabi diyan, for you to be successful, you need to sacrifice personal time. 'Di ba? Kaya yung iba sa atin, talagang overtime na overtime, minsan nami-miss na yung birthday ng anak, yung mga pagpapahalaga natin sa ating mga pamilya, yung mga celebrations nami-miss na natin only because parang napupuwersa tayo na magpursige sa trabaho kahit from a personal perspective, nakakain na yung oras na para sa pamilya o para sa personal natin, responsibilities natin. So parang gano'n yung dikta ng mundo. Pangalawa, you should forgo vacations to stay ahead of the corporate rat race. So hindi ko alam sa inyo, no, lalo na siguro nasa corporate life kayo, no, and I'm sure kahit paano meron ding konting turot sa mga current freelancers ngayon. Sometimes we just forgo pleasure or vacation time or even time off time just to make sure that we stay ahead of the corporate race, no? So baka iba na dito pero at least, no, yung para dun sa nakaranas sa corporate race, baka medyo nakikinitan-kinitan nyo pa siya, no? So hopefully much better na ngayon, pero unfortunately ganyan pa rin nakikita natin sa pag muna tayo sa corporate setup. Last but not the least, you should put in extra hours to cover more work and be productive. Diba? Dati kasi ganito yan no? Pag mas madami kang oras na nilagay sa trabaho, akala nila mas productive ka. Kaya yung sabi nila, yung mga overtime, mas productive daw yun. So, yun ang isa sa mga akala. Pero actually, bibigyan ko kayo ng mga tunay na pagsasaliksik kung ano talaga yung nakikita natin based sa research ng Harvard, research ng Gartner, research ng McKinsey & Company. Sige, so ito muna. Basagin natin yung ibang mga corporate myths, no? Ito kasi ayon sa pagsasaliksik. Number 1, yung unang myth, sabi nila, when you cut down on sleep, it is one way to become productive. Pero ang totoo, sabi ng research suggests that even small amounts of sleep deprivation, yan pag na-deprive daw kayo ng sleep, okay, pag kinulang kayo sa tulog, ang ibig sabihin niyan ay malaki yung balik sa inyong kalusugan, sa inyong mood, sa inyong cognitive capacity, and sa inyong productivity. Naranasan nyo ba to na pag kinulang kayo sa tulog, parang may mga times na kahit yung mga simpleng bagay na akala nyo simple, yung mga 1 plus 1, di ba? Yung mga 45 minus 38, parang hindi na kayo ganun kabilis mag-compute. Di ba? Or sometimes, minsan may nami-miss out kayo only because kulang kayo sa tulog. Kaya sabi ng research, wag nating i-underestimate yung impact ng pagsasakripisyo natin sa tulog. Yes, lutang moments for sure. Yan, sabaw moments, hindi lang lutang, di ba? Sabaw moments pa yan. And most of the time, sa sobrang pagod, sa sobrang kulang sa tulog. Next na corporate myth natin. Top executives sleep less than other employees to stay ahead. Tama ba yan? Yung mga matataas na yung katungkulan, yung mga managers, lagi daw silang nagtatrabaho, lagi daw silang hindi natutulog, yan. Pero ano ba yung katotohanan? Actually, yung global survey ng mga leaders, buong mundo to ang katotohanan dito, the reality is different from this myth, no? Wala talagang tulog, hindi lang kinulang, sabi ni Christine John Ramos. Ayan, masyadong masaklap yan. No? In fact, there were no differences in self-reported sleep across all respondents. So, mapa-consultant ka, mapa-CEO ka man, mapa-C-suite ka, hindi sila nagkakaiba-iba sa tulog. So, ibig sabihin, pare-pareho lang ang talagang nilalagak na tulog ng kahit na mga higher levels din. So, hindi yan So, ang ibig sabihin din yan ay kahit magpuyat-puyat ka pa, hindi yan ang maglalagay sa'yo sa mas mataas na katungkulan.
Okay? So para lang mawala yung ganong klaseng myth. Ano yung third myth natin? The top performers usually do not consume personal time off to produce and deliver more for the business. 'Di ba? Sabi ng iba sa atin, "Uy, wag ka nang mag-vacation kasi magtrabaho ka na lang para pasikat tayo kay boss o para may extra points tayo, at least makita nila na masikasik tayo." Pero ang katotohanan diyan, sabi ng HBR, ito Harvard Business Review, they say the top performers on the average consume more planned time off. Ibig sabihin, mas nagbabakasyon sila. Kung may leave, mas nagli-leave sila. O kung wala man silang leave, mas nag-allocate sila ng time na talagang hindi sila tatanggap ng trabaho at magpapahinga lang sila kasama ang pamilya. At hindi lang yan, yung mga taong marunong maglagak ng tamang time para magpahinga at matulog, para maging productive, sila pa talaga ang nagkakaroon ng higher increase at saka higher bonuses. Yan. Hindi ako nagsabi niyan. Sabi yan ng Harvard Business Review. Okay? So, ano ibig sabihin nito? So, ibig sabihin yan, yung mga taong marunong magplano, ang mga taong natutulog ng maayos, sila talaga ang nagsasucceed sa corporate life. Okay? Next slide. Ayan, let's play this, no? Let's listen. Rinig po ba? Na-share mo ba yung sound? Wait Meron lang yatang po. sharing of sound. Sige po. Alam po. Mhm. Oo nga pala, sharing of sound ako. Nay, punasan mo nga na. Nay, basa ba? Nay. Nay, pakipunasan, Nay. Yan. Yeah, let's listen to this video, no? Wait lang po. Yan, play na. How often do you find yourself tossing and turning at night, battling the elusive realm of sleep? In a world that never seems to stop, isn't it peculiar that one of our most basic needs is often the first thing we compromise? Sleep, a seemingly simple phenomenon, plays a pivotal role in our overall health and productivity. While we may understand its importance, the question remains, how can we improve our sleep hygiene for a more restful night and a more energized day? Before diving into strategies, let's first clarify what sleep hygiene is. It refers to the habits and practices that are conducive to sleeping well on a regular basis. Now, you might be thinking, well, I have my own routine and it works fine, but bear with me because there's always room for improvement. Firstly, establish a regular sleep schedule. This means going to bed and waking up at the same time every day, even on weekends. Your body's internal clock, also known as your circadian rhythm, thrives on consistency. This simple yet effective habit can significantly improve the quality of your sleep. Next, create a sleep-friendly environment. Your bedroom should be a sanctuary for sleep. This means maintaining a cool, dark, and quiet space. Consider using earplugs, an eye mask, or a white noise machine if necessary. The aim is to limit any disruptions that might hinder your sleep. Another key aspect of sleep hygiene is to pay attention to what you eat and drink. Avoid large meals, caffeine, and alcohol close to bedtime. These can disrupt your sleep cycle and prevent you from reaching deep, restful stages of sleep. Lastly, but certainly not least, incorporate physical activity into your daily routine. Regular exercise can help you fall asleep faster and enjoy deeper sleep. However, try not to exercise too close to bedtime, as it might leave you too energized to fall asleep. Now, you might be wondering why all this fuss about sleep. Well, quality sleep isn't just about avoiding grogginess during the day. It plays a critical role in your physical health, mental well-being, and overall quality of life. A lack of sleep can lead to a multitude of health problems, from heart disease to diabetes. It can affect your mood,
leading to irritability and even depression. Furthermore, it can hamper your cognitive function, affecting your concentration, memory, and decision-making abilities. Improving your sleep doesn't have to be a daunting task. By implementing these practical sleep hygiene practices, you can pave the way for better sleep and better health. Remember, every small change you make can bring you one step closer to a more restful night and a more productive day. So, the next time you find yourself compromising on sleep, think again. Prioritize your sleep, for it's not just a luxury but a necessity. After all, your success, both personal and professional, hinges on your well-being, and quality sleep is a substantial part of that equation. Sleep well and dream better. Because a good night's sleep isn't just about closing your eyes, it's about opening up to a world of possibilities the next day. Alright. So sabi hindi daw to luxury, it's a necessity. Yan. Sabi nga natin dito, rest is important. Rest is vital for better mental health, increased concentration and memory, and a healthier immune system. It reduces stress, no, improve mood, and even better metabolism. Sabi nga dito, lack of sleep can actually lead to diabetes, obesity, and heart problems. Yan. So kung ayaw nating magkaroon mga ganun, let's sleep more appropriately. Next slide, please. Yan. Okay. So nabanggit to lahat, no? Improve cognitive function and productivity. Actually, in reverse, no? In reverse doon sa sinasabing mas magiging productive ka pag turn ka ng more hours. Hindi. Dapat magkaroon ka ng enough sleep para mas maging talagang productive ka sa mismong araw na yon, no? At mas mabilis ka pang matututo ng bagong new skills, no? And then there are physical and mental health benefits as mentioned earlier, no? Parang kung kayo ay talagang gusto niyo mabawasan ng timbang, isa dyan is very good sleep, no? Kasi talaga napapabilis ito yung metabolism natin. Ayan, bakit? Tapos sabi nga, mabilis ang metabolism, kaya number 4, mataas ang energy level mo. And more than that, talagang you live life to the full. Hindi lang puro sa trabaho, pati sa personal life din. Okay, next slide. Medyo habol na tayo ng oras, ha? Ayan. So sabi din sa mga pag-aaral, bilang mga leaders, no? I'm sure tayo din, may leaders tayo in one way or another, no? Leader tayo ng tahanan natin, or leader tayo ng community. Talagang responsibility natin na talagang i-encourage din ng ating mga direct reports at ang ating community to have enough rest. Sabi nga dito, there is a proven link between effective leadership and getting enough sleep, no? So kung kayo, kung gusto niyo maging mas magandang or much better na leader, dapat kayo din mismo may enough sleep. Sabi din sa Harvard Business Review, sleeping well equals to leading better. Tapos meron pa tayo dyan, hindi ko alam, kilala nyo si Arianna Huffington? Sabi ni Arianna Huffington, you can sleep your way to success. Ayan, yan ang next nating video. Yan pa, naman, oo. Ayan, tama, si Miss Mariel din. Very good. Ayan, siya mismo, si Arianna Huffington. I'm sure you can relate kasi women empowerment to eh. My big idea is a very, very small idea that can unlock billions of big ideas that are at the moment dormant inside us. And my little idea that will do that is sleep. This is a room of type A women. This is a room of sleep-deprived women. And I learned the hard way the value of sleep. 2.5 years ago, I fainted from exhaustion. I hit my head on my desk. I broke my cheekbone. I got 5 stitches on my right eye. And I began the journey of rediscovering the value of sleep. And in the course of that, I studied, I met with medical doctors, scientists, and I'm here to tell you that the way to a more productive, more inspired, more joyful life is getting enough sleep. And we women
women are going to lead the way in this new revolution, this new feminist issue. We are literally going to sleep our way to the top, literally. Because, unfortunately, for men, sleep deprivation has become a virility symbol. I was recently having dinner with a guy who bragged that he had only gotten 4 hours sleep the night before. And I felt like saying to him, but I didn't say it, I felt like saying, you know what? If you had gotten 5, this dinner would have been a lot more interesting. There is now a kind of sleep deprivation one-upmanship. Especially here in Washington, if you try to make a breakfast date and you say, how about 8 o'clock? They're likely to tell you 8 o'clock is too late for me, but that's okay, I can get a game of tennis in and do a few conference calls and meet you at 8. And they think that means that they are so incredibly busy and productive, but the truth is they're not. Because we at the moment have had brilliant leaders in business, in finance, in politics, making terrible decisions. So a high IQ does not mean that you're a good leader, because the essence of leadership is being able to see the iceberg before it hits the Titanic. And we've had far too many icebergs hitting our Titanics. In fact, I have a feeling that in Lehman Brothers was Lehman Brothers and Sisters. They might still be around. While all the brothers were busy, just being hyper-connected 24/7, maybe a sister would have noticed the iceberg because she would have woken up from a 7.5 or 8 hour sleep and have been able to see the big picture. So as we are facing all the multiple crises in our world at the moment, what is good for us on a personal level, what's going to bring more joy, gratitude, effectiveness in our lives, and be the best for our own careers, is also what is best for the world. So I urge you to shut your eyes and discover the great ideas that lie inside us, to shut your engines and discover the power of sleep. Thank you. All right. I hope you are all inspired and now you would want to sleep your way to the top, di ba? Kagaya ni Ariana Huffington, right? Sige, last slide na to, no? So, I'm sure naman lahat tayo dito ay leaders in our own right? So, sana we are able to influence our environment. So, let's take away the stigma. Kasi tayo may mga stigma tayo, no? Yung sabi, yan, ang aga-aga umuwi, hindi pa nga tayo tapos mag-work, di ba? So, let's actually gun for effective and efficient work. Hindi to labanan ng pahabaan ng hours put in sa work, di ba? Tapos yung iba, sabi, iba siya, leave siya ng leave. Ang dami-dami pang trabaho, di ba? So, let's really focus on the output rather than the time, di ba? Malay mo siya naman, he or she is able to take care of everything before he or she goes on leave, di ba? So, tanggalin natin yung stigma na yon. Lahat tayo magtulungan kasi all of us would need to really rest well, no? And we have to model our way as leaders, di ba? Kung leader kayo, ipakita nyo and you provide the appropriate time for rest and sleep, no? Tapos allow and encourage use of earned leaves kung nasa corporate world man kayo. And then, of course, create learning programs like this, for example, that would instill the awareness and understanding and being more compassionate about resting and taking leaves, no? And then, kung nasa HR man kayo, kagaya ko, we have to craft and in your case naman, support policies and norms that would respect and reinforce rest. Ayan. So with that, I hope that you were able to take some takeaways and hopefully you will encourage yourself and your friends to take enough rest. So remember, this is not a rest, this is not a sprint, this is a marathon. So mas gusto natin sana na we will have more quality time and a long quality life
for the rest of us. So thank you so much for listening. If you have further questions, you can hook up with me via LinkedIn. Meron din akong Facebook and Instagram or even TikTok. So just follow me and I will be providing you more resources when it comes to resting and sleeping. Ayan. So nakita nyo din dito, no, yung mga nagtitake ng leave, napakarami ng dun sa konti, samantalang ang konti dun sa mas madaming leave. So hopefully, this would also influence you to budget your time off and plan accordingly so you'll get your appropriate rest. Ayan. And hopefully, you also manage your work so that you can also take more time off. Yung kasi sinabi nyo na the things that hinder you from taking appropriate rest. So again, thank you, Coach Yanyan, for giving me this opportunity. And I hope your community was able to learn a few points or so that we'll all encourage each other to take advantage of the power and the force of resting and sleeping. Ayan, thank you so much. Pero ako kasi may question. Sure. Siguro iba kasi mostly Mr. Eric kasi dito mga freelancer. So yung time na sinasabi nating tulog, ito talaga yung struggle ng marami. But siguro looking forward sa mga siguro clients, sa mga nakikinig na clients or soon clients na pwede naman kasing ma-deliver yung work namin na hindi rin sa time zone nila. Kasi meron po kaming mga tinatawag na graveyard. So, of course, yung sinasabi nila ng rat race So, iba yung tulog nila. Marami nakaka-relate na kulang talaga sa tulog. And secondly, syempre may mga mommies dito, tama ba? Oh, yes. Yan. So, yun yung isa sa concern. Any questions, guys, before we proceed? May mga few announcement lang. And, of course, pa-type in naman yung mga takeaways nyo. And don't forget to add Mr. Eric sa LinkedIn para matag siya later sa inyong post. Sabi ni Para marami. Jocelyn, work smart and not hard. No, actually, not long siguro. No, work hard but not too long, di ba? Ayan. Questions. Sige, we will entertain questions, guys. Yes. Pero siguro, totoo ba, Sir Eric, it goes with the age? Kasi dati kasi nung mga bata-bata tayo, ako din 8 to 10 ang kailangan kong tulog. Pinapagalitan ako ng boss ko. Sabi, ano ka bata? Kailangan 8 to 10? Pero ngayon pala, pag as you go old na pala, nagiging 5 to 6, masaya ka na. Tama ba? Nagigising ng Oo. maaga. Oh, ang sabi ko nga sa inyo, no, depende yan sa pakiramdam ninyo, no? So, iba-iba kasi tayo. Ayoko ding sabihin as far as age is concerned kasi may iba din talaga na gusto din mahaba ang tulog kahit medyo maedad ka na, no? Pero depende yan sa nararamdaman mo, depende yan sa katawan mo din, no? So, dapat dito, very aware ka sa situation mo, very aware ka kung ano yung sapat at hindi sapat. Kasi makikita mo din siya, no? Minsan, pag nandun ka sa trabaho, hindi ka masyadong nakafocus, hindi ka masyadong, and you don't feel that you're in the zone, di ba? So, depende yan. Yung iba sa atin, okay na sila ng 5 to 6, yung iba naman, okay na ng 6 to 8, di ba? So, depende, pero meron tayong tinatawag na, yung sinasabi nating 5 to 8, yan siguro yung golden, yan ang golden range. Pero pag less than 5, meron niyang toll pa rin sa katawan na hindi natin siguro agad-agad nakikita. Kasi yan, ang problema dyan, may isang pagsasaliksik, no? Pag kayo ay natutulog ng less than 5 hours, 5 hours or less, alam niyo ba, yung mga neurons ninyo ay unti-unti o mas mabilis na namamatay. Tapos nagiging mas prone kayo sa Alzheimer's. Diba? Pag sinabi nyo yung mga matatanda, ang tawag lang natin doon, Alzheimer's, pero actually, ulyanin, di ba yun ang tawag natin, ulyanin. Pero actually, yan yung simptoma ng pagkamatay ng mga neurons, no, na makakalimutin, tapos hindi na matandaan kung nasaan nakalagay yung susi, yung mga ganyan. So I'm sure may age tayo na mararamdaman natin yun at magiging frequent. Dala yan ng hindi tamang pagtulog. So wag nating hintayin yung mga ganyan. Matulog na tayo ng mas maayos. Yan. Kung gusto pa nating kwentuhan ng ating mga apo at apo sa tuhod habang malinaw pa ang ating pag-iisip. Ayan. So, parang gusto ko na matulog ng 10 p.m. para sa akin neurons. So, pag nag-message ako, matutulog ng neurons ko. Parang gusto ko yun. Parang mas madaling nila maintindihan.
So, Oo, di ba? ayan. Yes, pero dapat wise tayo, no? Siyempre, we need to balance kasi sabi natin, sayang yung pera, ngayon ko lang makikita at makikita yung ganung pera. Pero isipin din natin, sapat ba yun na ipagpalit para dun sa mas mahabang kinabukasan mo, yung brain cells mo, yung quality of life mo in the future? So, isipin din natin yun. So, dapat may tamang balanse tayo ngayon kasi ayaw naman nating huli ng lahat nang makita natin, ay, ito pala yung epekto ng hindi ko tamang pagtulog. So, we don't want it to be a late stage na, no? Before nating ma-realize na we should be changing our habits. Okay. Ako may question pa. Para ako talaga maraming tanong sa buhay. Ang nakakaapekto pa, sino guilty dito? Laging cellphone. Bago matulog, nagti-TikTok, browse LinkedIn, FB. Yun yung Ayun. ginagawang pampatulog. Nako, hindi siya epektibong pampatulog kasi meron nga tayong rule, no? Hindi ko lang. So, tandaan niyo itong rule na to, no? Yung 3-2-1 rule. Ano ibig sabihin ba ng 3-2-1 rule? 3 hours before sleep, dapat hindi ka nakakain. Kasi kita nyo, no? Yung nagiging sense niya ng obesity. Source ng obesity na iba tayo, nagchichirya pa, whatever, kung ano pang kakainin. So, dapat 3 hours before your targeted sleeping time, hindi ka nakakain. Tapos 2 hours naman is hindi ka na iinom. Kasi minsan nagigising tayo dahil madami tayong ininom bago matulog eh. So dapat 2 hours before sleeping, wag na tayong masyado madaming iinumin. Tapos ang sinasabi naman ng 1 hour is dapat wala na tayong screen time 1 hour before we sleep. Yan. Kasi Yan. remember, we're not after yung makatulog ka lang. We're after yung quality of sleep. Kasi pwedeng natulog ka pero may iba't ibang level ang lalim ng tulog eh, di ba? Kaya nga tayo kahit sa Pilipino, nakatulog ka ba ng mahimbing? Kasi pwede namang mababaw lang yung tulog mo. At yung mga mahilig mag-cellphone, nakagaya ko rin, hindi ko naman inaalis, no? Ang hilig mag-cellphone bago matulog, napakababaw ng kanilang tulog. Kaya huwag kayong magtaka, no? Pag-gising nyo kinabukasan, at parang feeling nyo, pagod pa rin kayo. Parang hindi kayo masyadong nakatulog na maayos. No? So, I'm sure naramdam nyo yan para dun sa mga guilty din na kagaya ko. Hello, Mr. Eric. Ayan, may question po sa floor, si Miss Dali. Okay lang po Mm. ba na sleeping time, normal na sleeping time, basta 6 hours? At least Ay, oo. Kung makita nyo dun sa video, sabi, yung katawan natin, sumusunod siya sa ritmo. So, pag pabago-bago ka ng ritmo, nasisira yung katawan. Di ba? So, kung talagang yun na yung ritmo ng oras mo, kahit umaga man yan o whatever, basta ikukulob mong mabuti, tsaka hindi masyado maingat, makakatulog ka talaga, okay yun. Much better yun kesa sa papalit-palit ka ng ritmo. Mas dangerous yun. Ayan. So, question pa, guys. Any more questions? Are you, getting value? Because I will present this certificate to Mr. Eric. I would Ayun. like you, yan, ang Ganda ating naman, ha? certificate. Yes. Thanks to Jen, ang aming SMM. So, this certificate of appreciation, this is to express our sincere gratitude to Eric Rijo de Dios, transformation enabler and capability development champion. Regeo de Dios Consulting, Certified Strategic HR Business Partner, Coach and Mentor. Tama po ba? Medyo maliliit na yung sulat. Pasensya na. Oo, anong problema? Dami mong nilagay eh. For delivering on enlightening and engaging discussion on the power of rest and the force of sleep. Your expertise, enthusiasm, and dedication have greatly enriched our webinar, providing invaluable insight into the significance of rest and sleep in the context of freelancing and personal development. Your profound understanding of the subject has empowered our audience to prioritize self-care, recognize the importance of adequate rest, and harness the transformative power of sleep to enhance their productivity and overall well-being. Your commitment to Wow. sharing knowledge and empowering others is truly commendable and it has a great enriched the learning experience of our participant. Given this 2nd of May 2024 via Zoom in behalf of Accounting Peoples and Elite. Thank you so much, Mr. Eric.
Ang ganda-ganda So, naman ng iyong yan. annotation. Maraming salamat sa iyo, Coach Yan, and the rest of your community. I hope that you have really taken away some wisdom from this conversation, and hopefully will also influence the way of working for the future. No? So dapat baguhin na natin perspective na kayod-kayod kahit mamatay na ako, hindi tama 'yun, no? So kayod-kayod para kasi kumakain tayo para maging maayos yung buhay. Hindi tayo nabuhay para kumayod, pero we are trying to work so that we can add value to life and not detract from it. Ayan. Okay, Sir Eric, meron ka bang ipa-plug or future project aside from your consulting? Of course, I think meron kang consulting. Baka we can refer Oo. you or Oo, any sure. Oh. plug. Happy naman ako siguro by just following me on LinkedIn kasi makikita nyo naman yung mga updates ko doon. Makikita nyo din yung mga trainings that I will be facilitating and all of the endeavors that I have, yung mga researches, yan. So siguro enough support na rin kahit i-like nyo man lang and follow me even on Facebook as well and other social media platforms so that we're all engaged in the process of transformation. Yan. And of course, kung meron kayong mga specific requirements or support needed sa transformation, training, and whatnot, then feel free to reach out to me. I'm very much happy to partner with you in any way I can. Ayan. So, ayan po ang kanyang LinkedIn account. So, nandyan po. And Ayun. then, ayan mga fellow nating top 100. So, paki-follow na lang po si Sir. Paki-connect ngayon na. And then, we can have a content about our learnings for tonight. Again, questions. So, questions. We will just have... Tag nyo na lang ako kung sakali mag-post man kayo sa LinkedIn. Yan, para let's spread the awareness of the value and the force of presence. Yes, thank you so much. And of course, dyan ka lang, Sir Eric, kasi pa-plug ko lang yung upcoming mga meet-up. So, sino na dito yung sure na pupunta sa Jumpstart and sa May 25? Sa gustong humabol, I think meron pa tayo yung mga ilang slot for the Jumpstart community. Kasama namin dito, Sir Eric, Sister Stephen C. and Cap Hernandez. So, baka pwede kayong ipa-flash ko lang para lang may idea sila. So, nakapost naman po ito sa FB natin, yan. So, powerhouse speaker. So, Mr. Pat Hernandez, Stephen C. Ako po, and yours truly, Jody Chara, Larry Boton, and Mr. Jonathan Ruiz. So, sa Tagaytay po yan. Again, kung may problem po kayo sa logistic or sasakyan, I think magkakaroon ng pick up sa Mega Mall, if I'm not mistaken, or Ortigas. Tapos, yung magbubook ng hotel, 1,000 na lang per night per person. Tapos, pwede kayong sama-sama. So, take the chance, makasama yung ating mga powerhouse speaker, lalo na tong, di ba, Sir Eric, si Mr. Stephen? Steve C. Yes. Yan, Steve C. Sobrang powerful ng kanyang story. Marinig natin kung paano siya naging, I think, not only millionaire, but a billionaire na. Great deals. So, ayan. So, nakapost po yan sa social media, and then of course ang ating virtual talk sa TBSA by May 25 din po yun. Hanapin ko lang po ulit yung location. So, ayan. So, may question po ba? Meron na pong barkada deal, parang 4+1 para mas mura kayo. So, hanap kayo ng kabady para makarating kayo sa event. So, wag na overthink, mag-isip-isip or second thought. Join na. Yes, it's also an investment. Networking event din kasi yon. Yes. Ayan. Okay, any question pa, guys? Parang gusto ko na kasing matulog. Parang nararamdaman ko na yun. Akala ko nang kumain. Oo, kumain daw. Tapos mamaya inom na ako ng tubig. Tapos 1 hour wala ng cellphone. Try natin. 3, 2, 1. Try natin kung effective na. Kakain na tayo. So, yan. Okay, may picture tayo kanina, guys. Thank you so much, sir. And I'm looking forward to see you. And for those na gusto pang ma-follow si sir, again, sa LinkedIn po tayo magkita-kita. Okay, thank you so much. Thank you, guys. Appreciate it. God bless you all. Bye. Bye, guys. Gusto ko nang matulog eh. Ayan. Ang galing ng topic na magkadugtong last week, kay Miss Mariel. Sabi niya, yung kayong chef niya, sleep, hydration, tsaka yung isa. Related din dun sa, oo nga pala, exercise. Sa game. Ano kaya kasunod, coach?
Sino ba susunod? Si Ma'am si Miss Grace naman ang susunod. Isang top 100 na. Pero more on podcast siya. So, paki-search na lang siya sa LinkedIn. Baka may tanong kayo. Pero, isa rin siyang powerhouse na woman. Teka lang. Tingnan na natin habang nandito kayo. Ito siya. So, abangan na natin siya next week. Kung may questions kayo. Asia's woman leader naman. So, tingnan na natin. Habang wala na tayo sa live. Yan. Top 100 most influential Filipino women on LinkedIn. So, yan. So, siya yung next week natin. And more pa. I think meron pa tayong another 3 speaker for May na nag-say yes na. Okay? Okay, guys. So, kailangan na nating matulog. Yes, Ayan. before that, yung papaalala ko lang yung batch 9 available pa po. Open pa Oo po. nga, yan. So, ayan. Saka, heads up na din. Parating na ang pinakaabangang real estate. Tapos, ang AU course soon. And then, kung may request pa kayong course maliban sa property management. And then, help natin si Coach Jay. Magbabalik po ang Zero by May. So, for those na natuwa sa Zero, especially yung elite, please vouch the course of Mr. J, Coach J. And abangan nyo yung namin sa Mother's Day promo. Okay, so for those who wants to join pa sa batch 9, sige, ipakita na rin natin. Limutan ko na din. Ito. Yan, kanina may post ako sa batch 7, si Emery. So, ayan. So, same pa din naman. And, di ba may perks tayo sa batch 8? Uulitin natin si Odoo, tsaka local tax pa din. Kasi again, meron pa ring market sa local tax. So, gusto ko rin ulit talagang, kayo din again, magkaroon ng idea sa local tax. Kasi if wala tayong makuha sa international, ang backup plan natin is si local. Which is meron talagang demand. Anyway, meron pa palang nasa taga Cavite dito. By Sunday, baka planning namin magkita kasi nandun ako sa area. Sinong nasa Amadeo, di ba pinost ko? Kung nandun kayo, let me know. Kasi merong kailangang accountant. Sa bandang Cavite lahat. Lahat. So, take advantage. Local yon. So, yun lang. So, gusto ko lang i-share. So, ayan. So, gusto pang humabol na nandito. Yan lang po. Okay, thank you admin and coaches and fellow elites. Question? Ano pa bang few announcement ko? So far, wala naman. Tuloy-tuloy lang next week. Tambayan, may free webinar. Batch 9, May 11, welcome call. May 12 ang phase 1. Sa gustong sumali, lagi namang open ang phases pwede kayong mag-join ulit. Okay, yun. Yun lang po so far. Thank you. Bye guys. Kailangan natin matulog. Bye. Send ko yung picture ha. Bye-bye.